of the Philippines. Ayan, nako talagang eksakto. Si Mr. Ginoong Brel Brel Lacerda. Lacerda. Oo. Hi, Sir Brel. Good morning. Good morning po. Ayan. Hi, Peter Kita mo na. Enriquez sa programang Balita Patan. Tama Oo. talaga mga kausapin natin. So, Batang-bata. the first question, Brel, if I may call you Brel, ano ha? Do you agree with the observations of Senator Binoy Padilla? Actually, Peter Enriquez, nakakagalit talaga yung binanggit ni Senator Robin Padilla kasi Mhm. para bang minamaliit niya ang mga kabataan. Sa katunayan, hindi rin surprising sa sa lumalalang crisis natin ngayon, tumitinding economic and political crisis na talagang madedepress yung mga kabataan. Mm-mm. Ang tinuturing kasi sa usapin ng depression ay para bang kahinaan ng mga kabataan imbis na dapat nga hindi ito binibear ng mga kabataan yung brunt o yung bigat ng usapin ng depression, Mhm. kundi dapat nga accountable yung government sa pagsosolve ng mental health crisis dito sa Pilipinas. Okay, very good. Siguro ang pinapatungkulan niya, yung magkaiba talaga, no? Poles apart, eka nga, yung paano pinalaki yung mga boomer generation, yung Gen X versus yung mga current young generations. At ang sinasabi nga masyado kayo, meaning the youth, ano ha, masyadong attached sa mga gadgets, social media, and parang ang kinakalabasan nun, ang resulta nun hindi talaga, alam mo yon yung hindi sanay makipagbardagulan sa labas. Ganun ba? Brel, go ahead. Sa katunayan, lalo na rin sa mga magulang din na nanonood sa atin ngayon Oo. at kay Senator Robin Padilla, sa katunayan, hindi mahina yung mga kabataan at hindi rin sila nag-iinarte dahil lamang na magkaiba o malaki yung generational gap. Yung tulad nga na binabanggit ni Senator Robin Padilla na para bang mas marami na siyang karanasan kaysa sa mga kabataan. Sa katunayan, pagkasilang pangalang ng mga kabataan, pinagsasamantalahan na siya. Ang mga Bakit? kabataan, Hindi ba kayo mahal ang, ng inyong mga magulang para masabi ninyo kayo'y pinagsasamantalahan? ang mga kabataan po kasi sila nga mismo ay apektado na hindi libre yung edukasyon. Hindi nga rin libre yung healthcare dito sa Pilipinas, hindi rin siya aksesable. Kaya nga rin na ito yung mismong kinakaharap ng mga kabataan, kaya nagiging mas palaban siya. At gayon din, nais niya na solusyonan din yung mental health crisis natin sa Pilipinas. Kaya nga rin na yung binabanggit nga ni Senator Robin Padilla, yung pag-recognize lalo na ngayon given na nagbabago na yung social media at Mhm. marami ng mga yung mga kabataan nga sa kasalukuyan very na sila techie kung sasabihin. Ngayon na natutuklasan na natin yung mga problema at yung mga yun nga, yung mga problema, hindi ba dapat na hindi ito tinitingnan bilang kahinaan? Mhm. Bagkus pa nga ay nakikita pa nga ito na nakatutulong para lalo pang resolbahin yung mga ugat na mga problema, lalo na ng mental health crisis natin sa Pilipinas. Mhm. I mean, the points you said have bigat naman, no? Pero it's also the same problems that the older generation had before. Hirap din naman sila sa access on education, hirap din naman sila sa access on technology. I think magkaiba lang din tayo on how magkaiba lang din on how the generations deal on things, no? Tinitinan ko kung saan kaya ang pinanggagalingan dito ni Senator Robin Hood Padilla at kung ano ang pwede nating gawin to meet halfway in the middle para makita natin the best that we can do. Sa inyong mga kabataan, sa grupo ninyong K-TAP, ano yung nakikita ninyong maaari nyong isagot doon sa social media bridge
kung paano natin nga gagawing maayos at makokontrol natin yung paggamit ng social media enough para hindi maging masyadong reliant ang mga kabataan dito sa mga nakukuha nilang affirmations on SOCMED. Sa tingin ko, una't una, hindi maghugas kamay yung kasalukuyang gobyerno sa mental health crisis sa Pilipinas. Bagkus ay magtulungan, no, yung iba't ibang mga henerasyon at matuto lalo na sa scientific at health primarily na pagsusuri sa mental health sa Pilipinas. Ah, Hindi dapat gawing tabu ang depression, bagkus kilalanin ito bilang sakit at kilalanin ang ugat kung bakit nga ba nade-depress ang maraming mga kabataan. At ito ay dahil sa hindi masolusyonan na crisis. Ang daming pinaglalaban po ng mga kabataan ngayon kasi pinangangalagaan ng mga kabataan yung kanilang kinabukasan. Kaya nga handa yung mga kabataan na makipagtulungan at lalo pang maintindihan din yung mga mas nakatatanda sa kanila para lalo pang makita at matuklasan kung ano ba dapat yung napapanahong solusyon sa napapanahon ding mga teknolohiya na mayroon tayo para masolusyonan yung mental health crisis sa Pilipinas. Okay. But we have to also look at this point then, Brel, no, na minsan using the mental health card, no, it sometimes there are kids who weaponize the mental health card to the point na we see it not being a good hindi siya magandang point of communication ng magulang or ng mga matatanda at ng mga kabataan dahil ginagamit yung mental health card or mental health state nga to explain things or to para tanggapin dapat na ganito kasi ganito ang aming nararamdaman. You see where the dilemma is coming from, no? Na gusto nating intindihin ng isa't isa pero dahil nga masyadong nawe-weaponize yung pag-uusap natin on mental health, ang hirap na nating magkaroon ng middle ground. Yes. Siyempre, hindi excuse yung paggamit ng mental health card tulad na binabanggit. Pero with the current generation of youth today, namumulat sila kaagad and really applying such terms on the problems they face na for the older generation it might be new hearing that. Pero ang mahalaga ay nagkakaroon ng pagkakaunawaan sa pagitan ng mga magulang o sa loob ng family na dapat nga sa loob ng isang pamilya ay pinangangalagaan ang mental health state hindi lamang ng mga kabataan kundi maging ng mga magulang. Ang mental health problem sa Pilipinas hindi naman yan sumibol ng natuklasan ng mga kabataan ng social media. Sa katunayan pa nga, natuklasan ito ng mga older generations sa masusing pag-aaral sa usaping pangkalusugan. At gusto natin na maging scientific yung pag-aaral natin hinggil sa mental health at lalong-lalo na para sa mga susunod na mga henerasyon ng mga kabataan para masolusyonan to. Oo. Gawin nating jumping board yung paggamit ng social media, no? Dahil ito yung pinag-uusapan nila kahapon sa Senado. To limit yung usage ng social media, especially for the minors o yung mga kabataan nga, pero kasi nakikita din natin how big an impact social media has sa buhay ng mga younger generation. And we also see na kapag nililimit natin ang certain things for the younger generation, matindi yung nagiging backlash sa mga guardians nila or sa kanilang mga parents.
paano natin pag-uusapan ito na walang nagiging depressed na mga bata o nagiging constructive yung usapin both for the younger generation and for the guardians natin. Okay. Siyempre, kasi 'di ba nung sumibol na yung paggamit ng cellphone at pagiging reliant na natin sa social media. Kadalasan sasabihin sa mga kabataan, "Ayan, kaya ka nagkakasakit kasi kaka-cellphone mo 'yan." Mhm. Ayan, sasabihin ng mga magulang natin na, kaya ka naman nade-depress kasi cellphone ka ng cellphone." Kailangan din na maunawaan ng lahat, hindi lang ng mga kabataan, hindi lang ng mga mas nakatatanda sa atin na ang mga problema dito sa Pilipinas ay hindi nagmula lamang sa ating mga cellphone. Ito ay nagmula talaga sa arawan na nararanasan natin. Ang ba fina-flood tayo ng corruption scandal sa Pilipinas, ang lala ng pagdapa ng ekonomiya, et cetera, na siyang nakalulungkot para sa Mm. mga kabataan na gusto lamang talaga ng mapayapa at masaganang buhay paglaki. Mm. Ng social media ang paglimit ng social media para sa mga kabataan sa gitna ng lubusan na pag-unlad ngayon ng teknolohiya, hindi siya yung primaryang sagot para matugunan yung crisis natin. Ang kailangang tugunan ng current na government natin ay gawing libre at aksesable yung mga basic social services at gayon din ay pagpapahalaga sa pangkalusugan. Maganda yan, Brel. If I may, you are part of Gen Z? Yes! Yan, oo. Proud Gen Z po. Batang-bata, 14 to 29, ano ha? Alam mo, as we speak, nagkakaroon ngayon ng national elections ang Bangladesh. Anong kinalaman nun? Oo nga, sa Kasi- Pilipinas tayo eh. Kasi yung uprising sa Bangladesh, Rika, ay powered by Gen Z. Naku, eto So na in nga these yan. national elections, itong elections Pati sa ngayon, Nepal nun, di ba? Gen Z oo, din yun. correct. So ngayon sa Bangladesh, ito daw ang test nila kung gaano ka-powerful ang Gen Z. Now, back to the Philippines. Sa 2028, Babrel, palagay mo mararamdaman ang power ng Gen Z and the other younger generations? Alam nyo, hindi naman kailangan pa nating hintayin yung 2028 para mas maramdaman yung lakas ng mga kabataan sa panlipunang pagbabago. Kasi Mm-mm. ramdam na siya ngayon pa lamang, lalo na tumitindi yung corruption scandal sa Pilipinas. Mm-mm. Sinasabi nga sa mga balita, sa iba't ibang bansa, ang mga Gen Z, ang mga nagsimula na mga protesta, kaya nagkaroon ng mga changes in reform sa iba't ibang mga gobyerno sa iba't ibang bansa. Dito sa Pilipinas nangyari yan ng Setyembre, ng last year, at tuloy-tuloy pa rin yan hanggang ngayon. Kaya nga, sa sinasabi ni Robin Padilla na mahina ang mga kabataan, sa katunayan, napatunayan ng mga kabataan yung kanilang tikas, galing at talino Mhm. sa pagpupursigi sa pagbabago ng lipunan mula pa lamang sa pagpapanawagan nila sa Mm-mm. pagpapanagot ng lahat ng sangkot sa korupsyon. Kaya hindi mahina yung mga kabataan Mm-mm. at mas lalong hindi maghugas kamay ang ating gobyerno. At so anong plano natin sa February 25? February 25 para sa People Power, edi lahat ng mga kabataan, isa sa buhay talaga yung diwa ng People Power. Kasi ang nangyari ng EDSA sa panahon ng martial law, kung saan ang mga kabataan din ay nagpanagot din ng isang diktador, pinatalsik siya laban sa korupsyon. Yun din yung nais na isabuhay ng mga kabataan. Mm. At ang mga kabataan, no, sila ay
hindi lamang nila pinapamalas yung kanilang talido, kundi binunga talaga ito ng pangangailangan na ngayon. Hanggang ngayon kasi, Peter Enrica, wala pa rin napapanagot na sangkot na big fish sa korupsyon. Ayan. Yun nga yung kinadedepress ng mga kabataan eh. Kinadedepress ng mga kabataan Nag, yung na, kaya nagkaroon ng sobrang depression. na ano na para bang wala nang pag-asa ang mga kabataan Yeah. sa ganitong tumitinding krisis kasi Yeah. yung mismong gobyerno hindi masolusyonan yung corruption scandal sa Pilipinas. Pero sa katunayan, napakalaki ng hope para sa mga kabataan para lalong kumilos ng sama-sama. Kaya Ayan. dadalhin ito sa February 25. So palagay ko magyayaya kayo at hahamunin niyo si Senator Robin Padilla na gusto mo sa kalsada, alika magkita tayo sa February 25 ano. Maraming salamat Brel. Very good. At least from your point of view na ipabdama mo at naunawaan siguro ng iba where the youth Gen Z is coming from. Ano ha? Oo. Yes, yes. Lahat ng mga henerasyon magkaisa tayo at tumungo tayo sa EDSA sa 25 para panagutin ang mga kurakot. Yon. Okay. Salamat, Brel. And, Maraming salamat. okay, si Brel Lacerna, National Convener po ng Kabataan Tayo ang Pag-asa K-TAP at spokesperson ng CEGP, College Editors Guild of the Philippines. Bigat yun ha. Mabigat yung mga kanyang mga organisasyon ha. So,